Isang araw, may isang babae ang pumunta sa gym para mag-practice. Sa sandaling gusto na niyang sumuntok ay biglang may sumipa at tumalsik siya. Habang ang lalaki sa likod, ay sinamantala ang pagkakataon na hawakan ang pisat na cocomelon. Kahit na siya ay maganda at kaakit-akit ay hindi siya papayag na mabuli ng mga lalaki. Kaya sinubukan niyang lumaban. Ngunit ang lugar na ito ay hindi isang pangkaraniwang gym. Dahil sa gym na ito sinasanay ang mga assassin upang maging dalubhasa sa pakikipaglaban. Hinawakan ang kanyang buhok at sabay na sinuntok sa sikmura. Sa gym na ito, si Jiwoo lang ang nag-iisang babae. Kaya siya ang laging naglilinis at naghuhugas ng pinggan at palaging ginagawang katuwaan. Gayunpaman, ayaw umalis ni Jiwoo sa lugar na ito dahil sa kagustuhan niya na gumanti para sa kanyang ama. Noong nakaraang buwan, si Jiwoo ay isang high school student at ang kanyang ama ay isang kriminal na tumakas sa bilangguan. Kaya palaging may pulis na nakabuntot sa kanya. Sa paaralan ay iniiwasan siya ng mga kaklase. At kahit mismo ang kanyang guro ay nagsasabing dapat na siyang huminto sa pag-aaral. Kahit na malungkot, bumalik pa rin siya sa silid-aralan at nadatnan niya na ang kanyang mesa ay puno ng chalk. Inasar siya ng matabang bully, at sinabi na tumawag kayo ng pulis dahil may dalang shabu ang anak ng kriminal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis si Jiwoo at pinagpag ang chalk sa pagmumuka ng matabang bully. Nagalit ang baboy at tinulak si Jiwoo ng ilang beses. Ayaw umatras ni Jiwoo at nagsimulang makipag-away sa kanila. Ang baboy ay naglabas ng matalas na lapis at ginamit na pang-atake. Ngunit madali lang itong naiwasan ni Jiwoo at inuntog ang ulo ng baboy sa lamesa. Pagkalabas niya ng silid ay nakasalubong niya ang guro. Inalis ni Jiwoo ang kanyang name tag at sinabi na magda-drop out na siya sa klase at sa kanilisan ang eskwelahan. Binasag muna niya ang salamin ng sasakyan ng pulis na nakabantay sa kanya. At saka tumakbo hanggang sa dagat. Habang tinitingnan niya ang larawan ng kanyang ama ay magkahalong galit at lungkot ang kanyang naramdaman. Pag-uwi niya sa bahay ay sinipa lang niya ang bulaklak at cake na regalo ng kanyang ama. Nang tumawag ang kanyang ama para batiin siya ng happy birthday ay malakas niya itong sinigawan, "Nakasalanan mo ang lahat ng ito." Dahil nagigilty ang ama ay umuwi ito ng bahay kahit alam niya na pwede siyang arestuhin kahit anong oras. Pagbukas niya ng pinto, isang misteryosong tao na nakaitim ang lumitaw sa kanyang likuran. Nakita ni Jiwoo ang kanyang ama sa peephole. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit mahigpit itong pinipigilan ng kanyang ama. Isang putok ng baril ang narinig at agad na bumagsak ang kanyang ama sa sahig. Ginamit niya ang natitirang lakas upang baliin ang susi, para matiyak ang kaligtasan ng kanyang anak. Muling nagpaputok ang killer bago ito umalis. Nang mabuksan ni Jiwoo ang pinto, ang kanyang ama ay wala ng buhay. Pagkatapos asikasuhin ang burol ng kanyang ama ay pumunta si Jiwoo sa istasyon ng pulis. At umaasa na mahuhuli ang mamamatay tao. Ngunit ang mga pulis ay tila walang pakialam sa kaso dahil ang mga kriminal na tulad niya ay karapat-dapat lang daw napatayin. Si Jiwoo ay wala ng ibang pagpipilian kaya pinuntahan niya si Choi Mujen ang pinuno ng gang. Kung saan nagtrabaho ang kanyang ama at naging malapit na kaibigan. Sinabi ni Jiwoo na gusto niya na siya mismo ang papatay sa taong pumatay sa kanyang ama. Walang sinabi si Mujen kundi binigay lang niya ang kutsilyo at tinanong kung naranasan mo na bang pumatay ng tao. "Patayin mo nga ako," sabi ni Mujen. Nanginig sa takot si Jiwoo at sinabing hindi niya magagawa. Kaya sinampal siya ni Mujen para magising sa realidad at sumuko na lang. Nabigong umuwi si Jiwoo sa bahay at nakaupo lang sa isang sulok ng mga ilang araw. Ilang sandali ay may kumatok sa pinto. Maingat siyang lumapit at sinilip sa peephole. Nakita niya ang muka ng lalaki na kahawig ni Kibuloy. Natakot siya at napabuntong hininga hanggang sa makaalis ang lalaki. Naduwag si Jiwoo sa mga oras na yon. Ngunit hindi siya sumuko sa paghahanap sa killer. Nagdikit siya ng mga larawan sa lansangan na madalas pinupuntahan ng mga siraulo. At nag-alok ng 200,000 sa kung sino ang makapagbigay ng impormasyon. Agad namang may tumawag sa kanya at nagbigay ng tip. Ngunit ito pala ay gawa-gawa lang ng mga tambay. Kinuha ang kanyang pera at saka binugbog. Kung hindi dahil kay Mujen na dumating sa tamang oras ay malamang napatay na siya. Sinabihan siya ni Mujen na sumuko na lang at baka ikapahamak pa niya ito. Ngunit si Jiwoo ay determinado na ipaghiganti ang ama. Nang marinig ito, sinabi ni Mujen na kung gusto mo talagang ipaghiganti ang iyong ama ay kailangan mo munang maging malakas. Kaya dinala niya si Jiwoo sa gym kung saan nagsasanay ang magiging bagong assassin. Bukod sa kanya, lahat ng mga tao doon ay may tato at malalaki ang katawan. Madalas siyang binubuli ngunit hindi siya nagpaapekto at patuloy na nagsasanay. Nakita ni Mujen ang kanyang determinasyon kahit na nagsisimula pa lang. Gusto niya itong turuan ng personal kaya sinabi niya kay Jiwoo na iba ang pisikal na lakas ng lalaki kaysa sa babae kaya wala kang laban kahit ano pang pagsasanay ang gawin mo.
Ang susi para matalo sila ay dapat mong tirahin ang mga vital points tulad ng sentido, ilong, panga, puso at lahat ng vital areas. Sa pamamagitan ng walang humpay na pagsasanay ay mas lalong lumakas si Jiwoo. Ilang buwan ang lumipas, ang taunang paligsahan ay magsisimula na. Ang lahat ng kalahok ay nakakulong sa isang selda. Walang grupo-grupo, walang pinipiling kasarian, basta ang gagawin lang nila ay lumaban hanggang sa huling hininga. At ang isang tao na matitira ay opisyal na kasali na sa gang. Ang laban ay mabangis. Ang babaeng si Jiwoo ay nagpapakita ng tibay ng katawan at mautak sa pakikipaglaban. Ilang minuto ang lumipas, si Jiwoo at si Kang Tae na lang ang natira. Desperado na naglaban ang dalawa para sa final round. Malakas na sinakal ni Kang Tae si Jiwoo gamit ang kadena. Habang siya ay nasa bingit ng pagkatalo ay hindi mapakali si Mugen. Sa kabutihang palad, ginamit ni Jiwoo ang rehas upang makawala. At pinabagsak si Kang Tae sa isang mabilis at hindi inaasahang atake. At sa huli ay si Jiwoo ang nanalo. Nang magising si Kang Tae ay pinagtawanan ito ng mga kasama dahil na-knockout siya ng isang babae. Para makapaghiganti ay may naisip na masamang plano si Kang Tae laban kay Jiwoo. Habang naliligo ang dalaga, ang tubig na inumin ni Jiwoo ay nilagyan na ng pangpatulog ni Kang Tae. Ilang sandali ay nahilo si Jiwoo at nanlabo ang paningin. Bumagsak siya at dalawang muka ng lalaki ang kanyang naaaninag. Nang sinubukang tanggalin ng lalaki ang kanyang damit ay naitulak pa niya. Tumama ito sa abo ng kanyang tatay at nabasag. Nakapulot si Jiwoo ng matalas na bagay at nasugatan niya ang isa sa singit. Nagawa pa niyang tumakbo ngunit hinabol siya ni Kang Tae na may dalang martilyo. Pero dumating ang assistant ni Mugen at nailigtas ang babae. Para turuan ng leksyon ay hiniwa ito sa muka at pinatalsik sa gang. Kinabukasan, inanyayahan ni Mugen si Jiwoo na lumabas para uminom. Pinakita sa kanya ang isang baril ng pulis na ginamit sa pagpatay sa kanyang ama. At pinalitan na rin ni Mugen ang kanyang pangalan pati ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan para pumasok sa puwersa ng pulisya. At para mabunyag ang katotohanan. Ngunit sa unang araw ni Jiwoo sa trabaho ay nabigla siya nang matuklasan na ang kanyang supervisor ay ang parehong tao na kamukha ni Kibuloy na siyang kumatok sa kanyang pinto pagkatapos ng pagpatay sa kanyang ama. Dahil walang ebidensya ay hindi ito nangahas na gumawa ng hakbang. Isang araw, ang koponan ng pulisya ay nakatanggap ng isang agarang tawag ng tungkulin. Sinabi ng supervisor, na iwanan ang kanilang mga cellphone upang maiwasan ang pagkalat ng impormasyon. Nang makita ni Jiwoo na ang target ay si Choi Mugen ay na-realize niya na ang mga pulisya ay naglagay ng CCTV camera sa kanyang kumpanya. Gusto niyang bigyan ng babala si Mugen ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataon. Kailangan niyang sundan ang koponan sa pag-aaresto kay Mugen. Pagdating ng mga pulis, mabilis agad nilang tinutukan ang taga-bantay at pinasok ang loob. Nang malapit ng mahuli si Mugen ay may isang baril ang pumutok at mabilis na kumalat ang apoy sa loob at labas ng gusali. At nasunog ang lahat ng mga ebidensya. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Mugen na tumalon sa dagat para makatakas. Sa pinangyarihan ng insidente, ay nakita ni Kibuloy ang isang baril ng pulis na nakabura na ang serial number. At ito ay ang parehong armas na ginamit upang patayin ang tatay ni Jiwoo ilang taon na ang nakakaraan. Pero ito din pala ang ginamit ni Jiwoo ilang sandali pa lang ang nakalipas para gumawa ng kaguluhan. Dahil gusto niyang makatakas si Mugen at makita ang magiging reaksyon ni Kibuloy kapag nakita ang baril. Pagkatapos ng misyon, ang lahat ng CCTV sa bahay ni Mugen ay pinagtatanggal. Kaya naghinala si Kibuloy na may traitor sa kanyang hanay. Samantala, si Kang Tae ay dumating para makapaghiganti kay Mugen. Hinamon siya nito ng isang laban. Ngunit ang mga pulis ay nakatanggap ng tip kaya pinaikutan nila ang buong lugar. At naghahanap ng tamang pagkakataon para sumalakay. Sa laban nila Mugen at Kang Tae ay nakakalamang si Mugen. Ngunit ang hindi niya alam ay may kutsilyo pala si Kang Tae sa kanyang paa. At ilang beses na pinagsasaksak si Mugen sa tagiliran. Bago pa tuluyang mamatay si Mugen ay dumating si Jiwoo at agad na binaril si Kang Tae. At inutos kay Mugen na tumakas. Sinabihan siya ni Kang Tae na walang alam sa mga nangyayari. Pagdating ng ibang pulis ay wala nang pagpipilian si Jiwoo kundi patayin ito para maitago ang tunay na katauhan. Pag-uwi niya ng bahay, ay may nakita itong sulat mula kay Kang Tae, na inilagay niya bago ito pumunta kay Mugen. Ang sulat ay may kasamang mga litrato kung saan makikita na ang kanyang ama pala ay isang pulis at subordinate ni Kibuloy. Dahil dito ay naalala niya ang huling sinabi ni Kang Tae bago mamatay. Nagmamadali si Jiwoo na pumunta sa bahay ni Kibuloy. Ngunit pagdating niya ay nakahandusay na ito at naliligo sa sarili niyang dugo. Inatake na pala siya ng killer na pinadala ni Mugen bago pa dumating si Jiwoo. Nagsalita si Kibuloy na,
Ikaw ba si Jiwo? Bakit ka sumapi kay Mujen na siyang nagpapatay sa ama mo? Pagkatapos ay ibinigay ni Kibuloy kay Jiwo ang files na nagsasabi na ang kanyang ama ay isang undercover agent na inutusan para sumali sa gang. Ngunit natuklasan ito ni Mujen kaya pinapatay niya ito. Nang nalaman ang katotohanan ay parang mababaliw si Jiwo sa galit. Binura niya ang tato sa kanyang dibdib gamit ang isang lighter at pinuputol na niya ang relasyon niya sa gang. Ang susunod niyang hakbang ay ang paghihiganti. Matagal nang nakaabang si Mujen sa kanya. Dumating si Jiwo at tinutukan siya ng baril. Ngunit kinukutsa pa siya ni Mujen, na pareho daw siya ng kanyang ama na duwag dahil ang dami nilang sinayang na pagkakataon para patayin siya. Pinulot ni Jiwo ang litrato ni Mujen at ng kanyang ama sa kapinunit. Mabilis niyang sinugod si Mujen nang walang pag-aalinlangang pumatay. Ngunit pagkatapos ng mga ilang round ay natalo si Jiwo. Tinutukan siya ni Mujen ng baril ngunit wala itong bala. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon para sa huling atake. Na-inlove pala si Mujen kay Jiwo. Ngunit hindi na niya mababago ang katotohanan na siya ang nagpapatay sa kanyang ama. Kaya sinadya niya natanggalin ang bala sa baril. At dito na po nagtatapos ang kwento mga idolo. Paalam.